Samantala, makibalita po tayo sa lagay ng mga residente naman na nakatira malapit sa Marikina River. Ngayong patuloy pa rin ang pag-uulan. May balita live si Dano Tengkunko. Dano? Connie, sa mga taga-Marikina dyan, lalo na sa mga nakatira malapit sa tabing ilog o sa tabing ilog. Ito yung mga taga-barangay Malanday, taga-barangay Nangkal, lalo na dyan sa may bahaging Bayabas, Balimbing. At dun sa mga taga-Tumana, wag nyo munang ibaba yung mga gamit ninyo. Kahit kasi sa ngayon, maituturing pang normal ang antas ng tubig dito sa Marikina River. Nasa 14.8 meters naman ito sa ngayong nag-uusap tayo. Ibig sabihin, 20 sentimetro na lang, first alarm na naman tayo dito sa Marikina. Balikan lang natin kung ano ang ibig sabihin ng mga alarma. Pag nasa 15 meters ang ilog o first alarm, ibig sabihin, listo lang tayo. Kung pwedeng magbalot ng gamit, iakyat na mga ito para hindi na nagagahol kalaunan. Gawin na. Pag 16 meters ang ilog, second alarm, ibig sabihin preemptive evacuation o sa madaling salita, mag-ayos na ng gamit para sa posibilidad ng paglikas. Pag umabot na ng 18 meters ang ilog o third alarm, talagang kailangan ng umalis whether we like it or not. Ang kagandahan lang ngayon, hindi tulad nung dati na kapag sinabing 17 o 18 meters ang ilog, game over na at may tubig na sa mga bahay sa tabi. Kahit nito pang mga nakaraang buwan o nito lang nakaraang linggo, umabot ng lagpas 16.7 meters ang ilog, wala namang naitalang anumang baha sa Marikina. Sabi ng Marikina City Government dati, ito ay dulot ng patuloy na dredging sa ilog o yung pagpapalawak at pagpapalalim dito para mas maraming masalong tubig na nanggagaling sa mga bundok ng Rodriguez, Antipolo at iba pa mga lugar sa Rizal at dito ang daan sa ilog ng Marikina. Pero hindi ibig sabihin pwede na magpalagay baya at hindi sundin ang mga nakasanayan ng gawi tuwing ganitong may banta na namang tumaas ang ilog. Connie. Yes, Dano, kamusta ba yung lagay ng panahon dyan? Sa ngayon, parang hindi pa naman tayo nakakakita na nag-uulan ng malakas. Kanina yon, Connie, talagang malakas yung ulan, bugso-bugso. Pero ngayon, sa kabutihang palad naman, biniyayaan naman tayo ng rest of the morning na ganito lang yung panahon, maulap, overcast. Pero alam mo yung minsan pasilip-silip yung araw at nagbibigay ito ng pagkakataon para kahit papano kumalma-kalma yung ilog at kahit papano bumaba. Sa maghapon sana, Connie. Oo, balita ko rin kanina, partner, napulaan, di ba, si Mayor Marcy dahil sa late suspension. Kamusta ba yung mga estudyante? May balita ba tayo kung nakauwi na ba sila? Ano ba ang mga nangyari? Sa pag-iikot namin kanina, wala tayong nakita mga estudyante na nasa kalsada pa. Dahil yung anunsyo ng suspension, kung hindi ako nagkakamali, mga nasa past 6 ito in-issue. Yes. Pero kung makikita din naman natin, pati din dun sa ibang mga lugar, ang sinasabi, pati ang DepEd, nakabase ito dun sa yellow rainfall warning na inilabas ng Pag-asa. Pero sa ngayon, yung trapiko na nadaranasan natin dito sa Marikina, yung normal na bigat. Yung iba naman, wala pa naman tayong namataan kanina. Wala tayong namataan kanina ng mga estudyante na na-stranded o yung nag-aabang ng masasakyan. Bagamat yung iba, as expected, dahil Monday rush hour ngayon, talagang pahirapan ng pagsakay. Umulan man yan o umaraw, Connie. Yun nga, pero sabi mo nga, Dano, kanina, wag pa rin pagkakampante dahil kung hindi man umuulan dyan sa Marikina, baka sa upstream umuulan. Yes. Dadali din yung tubig dyan sa Marikina. Maraming salamat sa iyo, Dano Tengkunko.